nabuo ang page for last year, nung October yun eh. Pero hindi ko papisalo kung anong date mismong araw, no? Tapos yun, bakit namin binuo? Wala, yung trip namin talaga ng music eh. Ito kasi, mahilig talaga siyang mag-gitara. Tapos, eto, ewan ko anong trip nito sa buhay, maraming gusto to eh. Basta puro kakarata doon. Then, si Mark kasi, siya yung parang putak ng banda. Sa kanya nagkakaroon yung mga melody noon. Nung karano, meron kaming nagdaang drummer, dalawa. Tapos, sayang, si Mike ang parang nag-drama namin. Tawatak-watak tayo no time nyo. Tapos, parang kayo dalawa ni Ma'am nag-daya kayo po. So, sino ba? Ito ko yung nag-daya. Nag-daya ka naman doon, parang gusto mo, di ba? Tapos parang, di ka tulog ko, hindi ako yung gitarista. Oo. Kayo, yun yung time na yun. Tapos ako, parang, ito na, nag-daya na naman ito. Mawawala na lang lahat. Tapos parang ito, kaya ko lang ako kasi di ako. Fend up na siya noon. Pwede ako na ako. Sabi niya na, ito, wala na akong hype sa band eh. Wala na lang ako sa banda. Binabalik-balik ako siya. Tapos tinanong ko si Andre. Wala na, G ka pa. Sabi ko na, sabi na papayag mo si Bugo. Ako, G lang naman ako. Yan yung pinulit ko siya ng pinulit. Then, salamat din kay Maring April. Siya yung nagsabi kay Pagmulay. Pagbigyan mo na, bigyan mo si Mar. Kasi pinapakita ko, doon, tamo na naman si Maro. Yayain mo lang, sa iwan na naman ako. Sige. Tapos pag tinamad na, wala na. Tapos sinabi ni April na, pagbigyan mo na, sabi, misa ka lang din na niya, no? Parang gano'n. Sabi ko nga, sige nga, try ko nga, parang kitara kaya ako ulit. Masarap ko ulit. Pero ano lang, record lang ba ito? Parang record lang muna. Tapos yun. Urin lang, hanggang siya parang nasarapan na. Parang bumalik ulit yung pagigitara sa akin. Parang, Thank you, Ma'am April. Gumagawa kami ng banda din na start yung jackpot na so. Gumawa na kami ng drum bass sa pinisa. Then, pumasok yung riff ng gitara. Tapos, after yung nagawa yung song na record namin, iba-iba yung tunog niya eh. Kumain kami sa Lumihan, sa probinsya. Then, tinanong ko si Office, so, anong balak? Kasi tatlo pa lang kami, wala pa kami drummer, naghahanap pa kami. Anong pangalan ng banda? Sabi niya, Page 4. Bakit? Sila apat? Hindi. Wala na. Bigla na talaga nag-ano sa utok yung Page. I think Page 4 na lang. Sa isip. Basta bigla lang siya pumasok. Buti hindi mo naisipan na, Lomi. Alam mo kasi ang makulit yan. Dapat talaga apat na kami. Yung isa yung si Hima. E di sabi niya, sige ganda, banda na tayo ulit. Kinabukasan, asa labaw na nga yun. Hindi, siya na naman yung plano, wala mo yung plano. Wala din kami na wala dito. Buti nangyari yun. Rock metal kasi ako, rocker talaga ako. Tapos, etong mga to, Tito Metals. Adan din tayo may days. Tapos, Inspired by Cat 9, basis Yo, siyempre, simula ko sa akin, akong vocalista. Ako si JR, aka Ombre. Yun. Ako pala siya no, na dating rhythm, nas ngayon lead rhythm na Page 4. More bass. Ako naman si Mike, yung pinakamabigat sa akin. Ang molero. Simulan natin kay Rod. Si Rod, ano to eh, tao mainipin. Lalo pag mga late ganyan. Tapos si Maro, ito, sobrang, lang, jolly lang. Tapos, go with the flow. Tapos siya yung pinaka, maganda sa amin. Siya yung madalas makakuha na friends kada event namin. Pero, sa kanya yung connection talaga. Kasi iba yung communication skills na ito eh. Sobrang din eh. Tapos si Mike, ito, syempre bago pa lang, 1 month and 1 week pa lang. Pero, sa assault na talagang sobrang good, sobrang maganda yung connection natin ngayon. Tapos, masasabi ko sa personality niya,
Paano ba? Siguro, pwede kong sabihin na totoo at parang dami ka din eh, no? Emotional. Passionate si Jen. Passionate pagdating sa pagkarap. Tsaka, may ano siya eh. Ano yung tawag doon? Bagong na-unlock na skill. skill sa music. Kasi dati puro at siya. Parang rap Sa rap skill. Tapos ngayon, parang napunta sa mabigat na rap metal. Like, this is it. Saka Mr. Energy, para si Dami dito. Oo. Kung tutusin, isang beses pa lang kami nakapag gig. Kasi nga, syempre, bago pa nga lang si Mike. And sobrang memorable din doon. Alam mo niyo yan. City po, syempre, 1 month preparation, pero naitawin namin yun. Tapos, maganda yun. May isang tito na nakausap ko, si Sir Mike. Mike din, katukayo niya. Ano siya, pakista daw siya. Tapos, mga siguro 90s, talagang old school na ano na siya, rockers. Ang banda niya is yung Bad Homie. Tapos yun, maganda yung narinig ng beatbox sa kanya, kaya hindi ko makakalimutan. Parang gumanon nga yung ulo ko, pero ano naman, masarap yung may ganun, may nakaserve tayo, massive beat. No? I-appreciate. Oo. Yun, tapos yung ano rin, yung kakaibang dating sa amin ng tao, kumbaga, ang weird naman, parang ganun yung unang tingin, yung impression ng tao. Pero nung nag-start na kami, wow, parang nag-gets na nila na, okay, yun pala yung ano lang, yun pala yung atake nila. May kakaibang pakangas na ewan. Kakayo ba? Oo. Yung alaray tayo ng 1 day, 2 gigs. Oo. Tapos from magkalayo siya, point to point, from Kainta. First band opener, tapos after yun, kasi memorable sa akin kasi yun yung ano eh, nawala yung tunog ng bass, is talaga nalupit. Sa labas pala yung tunog ng bass, tapos sa loob lahat ng marinig yung instrumental lang, pero dun nag-all out ako dun eh. Wala. Tapos after nun, lupay-pay, biyahe ng papuntang Pasig, gig na naman ulit. Tapos last band. Open lang sa kabila, last band din sa kabila. Tapos, saya. 100% eh. Ang pagod, kinauna yung lupay-pay pala. Yung first time namin tumugtog sa grupo ng Solido. Kaya sobrang challenging ko kasi nakakakaba na. Isipin ko mga pito metal, tas sabay mga hueyo, tas sobrang dami nilang alam, tas yung tugtog natin ay rock metal medyo. Oo, actually, kung susumahin na tapatan, hindi naman natapatan, kumbaga naabot din natin yung level na nasatisfy natin yung schedule nila. Oo, kumbaga na-meet natin yung expectation. While na performance, yun yung para sa akin yung nag-aaral din. Yung doon ako na parang wala, nabubol yung start ng things. Wala akong marinig. Pero sabay pa rin, buti naman hindi ko pala ito yung riff. Kasi yung tulog pala sa labas. Nasa labas yung tulog eh. Pero sabay pa tayo ng nagwawala na ako sa stage, wala akong manig. Binaming na lang si Perfect. Kaya nga, dahil sa list ako. Nag-boy. Solido, while din yun. Actually, every gig naman, all out kami kasi yung culture ng rock metal, bawal yung malang naman. Ako na tumatakot. Hindi niya siya tapakan. Kaya ako na tumatakot. Pag gawin niya na, tapakan ko na ulit. Ganun. May soundtrack na siya. May gitarista ba? Kung wala ako nun sa labas, hindi ako naka-wireless. Hanggang na pala, nahugot na pala yung jack ng bass. Ang isang challenge din pala namin doon kasi wala na kami drummer noon. Tapos yung drummer na sinalang, si Iman. Isipin mo, madaling araw, alas 12 hanggang alas 3. Sinempra niya yung kanta. Tapos yun, nagtawid namin. Grabe. 1 hour lang, tapos landmark ka na sa libre, kabus naman.
Sa musical naman, sa mensahe nun, ano yun yung mga naisulat ko nun, based yun sa naranasan ko din. Sa nakikita ko, ganyan. Pero more on, gusto ko na maging, hanggat maaari maging positive yung tingin ng tao pag naridinig yung music namin. Kumbaga, hindi yung lagi na lang na pag may problema, pagsakaga, di ba? Kaya yung naisip ko na, hindi, kailangan mabigyan natin sila ng energy na hindi kailangan sumuto ka ng sumuto. Hindi pwedeng lalam nga ka dito. Positive motivation. Oo, gano'n. Pagka parang naging motivational yung music. Start kami sa beat or sa drums. Tapos, talapatan yun ng wave. Depende sa pilis ng drums, sa lapatan ng wave. kasi pag susulat ako ng kanta, di ako makasulat ng walang music eh. Sila talaga nauuna pag sa akin. Sa akin, si Glock 9, Francis M, Tech 9 Foreign, tapos more on hip hop talaga eh. Tapos nung nakarinig na ako ng metal agad, nag-start ako sa Greyhounds, Slap Shop. Pero mas naka-focus ako dun sa Greyhounds kasi iba yung vocals niya ni Reggae. Parang medyo may hawig dun sa parang tapos sa Oren, Lip Biscuit. Tapos Porn. Sa akin, sa local, yun, Greyhounds, tsaka meron ako yung mga River Maya, mga OPM, River Maya, mga Sugar Free. Lahat ng mga OPM na alam ko maganda pakinggan. Kasi hindi mo namin sa music. Tapos sa foreign naman, pinakauna ko ng pakinggan is Metallica. Dalawa kami ng utot ko. Metallica. At sa sumunod din, Biscuit, Linkin Park, mayroon akong album ng Linkin Park 2006 ata. Authority ata. Album din na si Sa akin, local, malamang Greyhounds. Ayaw ko yung biscuit, Love Shack, of course. Valley of Chrome sa room. Then sa foreign naman, Cold Chamber, mahilig ako sa mga indakan, gaya ng atake ng indakan ng Cold Chamber. Ako, sa local Dabber na site si Early Severino. Sobrang idol ko yun. Saka, yung dabber dati ng Bardos Cradle, tatanisin si Fatih Benitez. Sobrang idol. Foreign naman, dabber ng Dave Matthews Band, si Carter Beaufort, sa si Dennis Chambers. Yeah. Sa pagkakaiba, tingin ko yung connection with the crowd. Kasi hindi, parang as a rapper kasi kailangan makuha ko muna sila eh. Hindi pwedeng gala ng tutugtog, tas kala, may sila, sabi na usap doon. Pagka mas maganda yung all ears sila muna. Yun. Siguro yun yung pagkakaiba. Kasi hindi naman sinasabi ko na walang connection yung ibang fans or artists. Pero iba yung maggagawa ako muna ng tulay, syempre. Pag yung kumbaga sa communication, sa signal, di ba? Merong receiver, merong send. Syempre, kailangan paligan yun. Hindi pwedeng receive ka lang ng receive, hindi pwedeng send ka lang ng send. Wala nangyayari. So, sa TV yun yung nakaiba na natin. Nakaiba natin sa isip. Yung groove nga, yun yung groove. Song structure. Yun Sa song structure, ang nakabase din depende sa emotion nung message nung lyric, yung atake ng gitara. Kasi kung hindi pwedeng malungkot yung lyric, then jolly yung parang binabagay din namin kasi nakadepende sa mensahe. Which is makaka-relate yung mga